Pinagsasabi mong ako si Lily. Napakadilulo mo naman. May TV kami nung bata ako. Nalaman ko yung line na yun sa TV. Sure kang hindi mo kilala si Lily? Hindi nga, bakit ba ang kulit mo? Wala lang. Parang nakikita ko lang kasi sa sayo. Lo, sabog ka Wait, kunwari ka pa Aminin mo na. Ha? Na ano? Sige na, huwag ka nang mahiya. Aminin mo na. Ha? Ano nga yun? Hindi ko alam pinagsasabi mo. Aminin mo na crush mo ko. Kukumpare mo pa ako sa childhood crush mo Baliw ka talaga. Asa ka. Sus? Sige, kunwari di ko alam crush mo ko. Bahala ka nga dyan. Kadiri ka talaga. Dahil sa pangasar sa akin ni Feliz, umuwi na lang kagad ako nun. Di ko na tinapos yung klase namin at nagkating na lang ako. Paki ko ba sa kanila? Hindi niya rin naman mahalata. Umuwi ako nun kasama yung driver namin. Sir, nandito na po tayo. Sige. Park mo na yung kotse sa garahe. Ay sir, si Ma'am Feliz po susunduin ka pa po siya mamayang uwian. Oo nga no. Magandang pagkakataon to para gumante. Ewan ko na lang sa taong yun kung marunong siya mag-commute. Masyado na siyang nasasarapan sa buhay mayaman. Need niya ulit maranasan paano maging mahirap. Pagka-uwi ko sa bahay naglaro lang ako ng naglaro. Nalibang ako sa oras, tas pagkakita ko sa orasan 7 oras na pala'y nakalipas. Yaya, nandiyan na ba si Feliz? Patawag nga po, may utos ako. Sir, wala pa po si Ma'am Feliz dito. Di pa po nakakauwi. Bakit kaya? Halos 7 hours na yung nakalipas, di pa siya nakakauwi. Asan ba yung phone nun? Tawagan niya. Ano ba yan? Walang signal. Laki-laki ng bahay, wala namang signal sa loob. Lumabas ako nung malapit sa garahe para makakuha ng signal pang tawag. Hindi kasi uso sa babaeng to yung messenger. Kailangan pa talaga tawagan yung SIM. Habang tumatawag ako sa kanya, may narinig akong tumutunog sa service car namin. Chinek ko yung loob ng service car namin at nakita ko yung purse ni Feliz. Nakita ko nandun yung cellphone at pera niya. Bigla akong kinabahan sa ginawa ko. Halos 9 kilometers pa naman yung layo ng bahay namin sa school. Agad-agad ako lumabas para hanapin siya. Kinuha ko kagad yung BMW sa garahe at nag-drive ako sa diadaanan namin. Asan ka na ba, Feliz? Nayayari pa ako sa'yo nito 2 AM na nun at madaling araw na wala pa siya sa bahay. Hanap ako ng hanap sa labas pero di ko pa rin siya makita. Bumalik ako sa school para i-check kung nandun pa siya. Pagdating ko dun sa school, tama nga hula ko. Nandun siya sa gate nag-aantay. Uy, Feliz! Ba't di ka pa umuwi? Hindi siya nagsalita nun at nakita ko yung mata niya tulo ng luha. Bakit? Nangyari sa'yo? Wala. Naiwan lang ako. Paano ka naman naiwan? Iwan ko sa'yo. Alam mo naman na lagi tayong sabay umuwi. Ba't di ka na lang nag-commute kung naiwan ka? Nawala yung purse ko. Nandun lahat ng pera ko. Hindi mo man lang nilakad? Di ko alam yung daan. Ba't di ka man lang nagtanong or nanghingi ng pamasahe sa mga tao dito? Di naman ako kilala dito. Lalo na kaaway ko yung Ivy. Bakit? Ano meron kay Ivy? Wala. Ano nga, Feliz? Wala nga. Ano nga? Ikaw na nga itong tinutulungan Sinisiraan niya ako. Okay? Lahat ng tao ngayon dito ayaw sa akin. Si Ivy? Sisiraan ka? Hindi siya ganong tao, Feliz. Bahala ka kung ano gusto mong sabihin. At tuluyan ng tumulo yung luha ni Feliz. Bigla akong natakot. Para akong kinabahan. Basta kakaiba yung pakiramdam. Parang nasaktan din ako sa ginawa ko. Gusto ko na umuwi. Sige. Tara, sakay ka na sa kotse. Sorry. Ba't ka nagsasorry? Ba't mo naman ginawa yun? Kala ko makakapag-commute ka. Wala na lang ako nagawa kundi tingnan siya umiiyak sa loob ng kotse. Sobrang sakit din ng puso ko nun.
Sumobra na ako sa pagpapahirap sa kanya. Hindi ko in-expect na ganito na pala ako kasama sa kanya. Nandito na tayo. Sige, bababa na ako. Pero wait lang, Ano yun? hindi ka ba galit sa akin? Galit, syempre. Bakit parang hindi ka maldita ngayon? Sumobra ka na sa ginagawa mo, Arthur. Di na magandang pakikipagbiruan yung ginagawa mo. Sorry. Sige, apology accepted. Mula bukas ikaw na yung uutusan ko dito sa bahay. Oh, ba't naman biglang ganun? Baka nakakalimutan mo ginawa mo sa akin ngayon lang. Gusto mo sumbong pa kita kay Dad? Nag-sorry na nga ako, di ba? Alam mo ba kung gaano nakakaya yung pagtayo ko dun sa gate? Kahit sila umuwi na, ako nakatayo lang dun. Sige na, sorry na. Ikaw bahala. Pero 1 week mo na ako pwede utusan. Deal. Basta as in lahat ng inuutos ko susundin mo. Fine. Bakit pa ba ako nagtanong kung ba't hindi siya nagmamaldita? Bigla tuloy nagbago yung mood niya. Ewan ko sa babaeng to. Minsan naiinis ako sa kanya pero pag nakikita ko siyang malungkot, sasaktan din ako. Nakakairita talaga. Sabado kinabukasan at chinek ko yung phone ko pagising. Nagulat na lang ako at may nag-message request sa akin sa messenger. Hey Turtur, naaalala mo pa ba ako? Lily? Kamusta ka? Saan ka nagpunta? Bakit pala ang tagal mo dito paramdam? Dinala kasi ako ng tita ko sa States. Pero kakauwi ko lang dito sa Pinas. Wait, kakauwi mo lang? Sasabi ko nga lang eh. Tara, meet up tayo. Namiss ko na makipagkwentuhan sa'yo eh. Hindi pa ako available ngayon month eh. Busy kasi ako sa mga trabaho ko. Ano ba trabaho mo? Nagmamodel ako sa mga beauty brands. Sabi na eh, lalaki kang maganda. Grabe ka naman sa maganda. Di naman. Sus, sabi mo nga nagmo-model ka eh. Secret lang natin yun. Basta chat lang kita if may available akong time. Sige Lily, it's nice talking to you again. Namiss kita. Ito naman, para kang ewan. Bakit naman? Basta, sige, chat na lang. Tawag na ako ng production. Nagulat ako at nag-chat sa akin si Lily out of nowhere. Akalain mo yun? Naalala niya pa ako? Eh di, ibig sabihin din pala, hindi si Lily si Feliz. Kala ko pa naman siya na yun. Pero at least ngayong alam ko na hindi ko na kailangan alalahanin yun. Nakausap ko si Lily nun sa phone lang habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina nung nakita ko ni Feliz pagbaba niya galing sa kwarto niya. Oh, aga mo magising ah. Mukhang maganda gising mo ah. Nakangiti ka ata. Guess what? What? Guess mo nga eh. Pumutok na tigyawat mo? Ang KJ mo talaga lagi. Bakit? Ano ba yun? Nag-chat sa akin si Lily, yung kababata ko. Ha? Paano nangyari yun?